Hello, good evening. I'm Charity Catabas po. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin na makakapanood ng video na to. So sa mga taga Butuan City po at sa Mindanao, ako po yung daughter-in-law ni Mama Norma Catabas. So since ang expected ko po na makakapanood nito ay yung mga friends ng friends ko na hindi ko na rin naman, yung mga friends ng friends ko na hindi ko naman personally kakilala, and yun nga, yung mga amiga ni Mama. So, si Charity Catabas po ang inyong lingkod. Okay. So, for tonight, I'll be discussing with you po the basic compensation plan of Young Living. Teka lang. So, yan. The basics of the Young Living Compensation Plan. So before, yung Oil Good Things po kasi, kasi po, member ako nung ng mga groups, di ba? So sila po yung nagpo-provide ng mga ganitong materials for the members to use. So para hindi na tayo mahirapang magawa, nagsusubscribe na lang po tayo dun sa mga binibigay nila. So thank you sa taga Oil Good Things na nag-prepare nitong compensation plan up nito. So before I start, naglagay din po ako ng oil. Yan po, Clarity at saka po Abundance. So ang wish ko po, sana yung Abundance na in-apply ko ngayon will go with this video na lahat ng makapanood nito ay makatanggap ng abundance in all aspect in life, financial, spiritual, health, lahat na po ng hinihiling nating abundance, sana po ma-receive po natin yon. So, yun. So, in this video po, ang i-discuss ko po is the following. So, ang objective po natin is for us to be able to understand yung basic terms na ginagamit natin sa Young Living. Yung number 2 is the income disclosure statement. So later malalaman nyo kung ano ba yung income disclosure statement. Number 3 is the compensation plan. So this compensation plan is for the interest of those who plan to make Young Living a business. Yung number 4 po is the silver bound bonus. So yung number 5 could be sharing tips and Q&A, but niisip ko nga I cannot give you so much tips kasi nga hindi naman tayo interactive. But ang advice ko is after watching this video and still you have questions, you can send me the questions and I will try my best to answer those, kung ano man yung question nyo. And if it's not in my capacity to answer, then I will have someone who knows better to answer your questions. So, yun po yung commitment ko naman sa panonood ng video na to. So, magsimula po tayo sa basic terms. Sa Young Living po, if you enroll a member, so yung member po, siya yung si you na nakikita nyo sa screen. So the Young Living system na ginagamit po natin to enroll a member, hihingi po siya ng enroller number and sponsor number. So itatanong natin, bakit dalawa pa? Bakit may enroller number pa, may sponsor number pa? So si enroller po, as defined here, is the individual responsible for introducing a new member to Young Living. While si sponsor po is a new member's upline and main support. So, and also the sponsor may be the enroller. So, kumbaga, pwedeng ang enroller and sponsor iisa lang. This usually happens kung kai-start mo pa lang sa Young Living business. So, when I started
Young Living, halimbawa this month, anong buwan ba ngayon? December, di ba? Kung nag-enroll ako ngayon as member of Young Living, and after na nag-enroll ako, nakaisip agad akong gawin itong business. At may na-introduce ko siya kay friend A, kay Ana. Halimbawa si friend na si Ana. So, since wala pa naman akong ibang members sa team ko, kundi si Ana pa lang, I will be the enroller and sponsor of Ana. But, katulad ko, in my situation, ngayon, I have plenty of members below me. Si Mama, halimbawa, si Mama is ako ang enroller ni Mama. But since si Mama, ngayon ko na lang 2020 siya in-enroll, meron na akong ibang members before Mama. So si Mama, hindi na ako yung ginawa kong sponsor niya. Because inilagay ko na siya doon sa organization ko sa medyo ilalim na kung saan may open na pwede ko siyang ilagay during the time na nag-enroll siya. So bakit ganon? So kasi dito sa Young Living, meron din po tayong structure kasi 'di ba multi-level marketing pa rin tayo. And yung sponsorship po natin, yung paglilipat natin ng members under the sponsorship of our other members is also a way of helping each other. Kasi po, syempre yung mga nauna mong members, yun yung nate-train mo na. So if you will put a member under your trained member, siya na yung responsible dun sa member na yon na nilagay mo sa ilalim niya. So kung may kailangan siya, yung mga immediate, halimbawa, tatanong niya, para saan itong mga oils na to? So papaano ba yung gagawin ko dito? So pwede niyang tanungin yung sponsor niya. And in return naman, whatever sales yung member na nilagay mo dun sa member mo, dun sa sponsor, ano naman siya doon? Maka-count naman yun as part of dun sa sales nung sponsor na yon. So hindi naman siya lugi kung tulungan man niya yung bagong member being the sponsor because the company is generous enough naman din to give incentive dun sa sponsor. So yun po yung parang sponsorship. So ang expectations natin, pag enroller, ikaw yung nag-introduce. Pag sponsor naman, you are the immediate upline nung bagong member and you have the responsibility then to help yung bagong member to learn the business or to learn on how to use the oils. So, ganun po. So, my next term is yung PB. So, lagi nating nakikita dyan, 100 PB, 150 PB. So, yung unang products po na inintroduce natin sa bagong member usually is the Premium Starter Kit. This Premium Starter Kit has 100 PB. So, yung 100 PB po, ang ibig sabihin po nung PB is personal volume. So, personal volume is the total value of your personally purchased orders in a month. So, kung ikaw ay member ng Young Living, lahat ng binili mo sa buwan na to, halimbawa buwan ng December, personal volume mo yun for the month of December. So, it includes your essential rewards order and quick orders. So, ano ba yung essential rewards order and quick order? So, yung essential rewards order, ito po yung rebate system ng Young Living. So, bibigyan ko lang kayo ng brief background dun sa essential rewards. So, ito pong essential rewards order ay optional. Hindi po siya mandatory sa lahat ng members. So, kung sinasabi po ng ibang members na, ay, kailangan palang umorder buwan-buwan, hindi po, optional po yon. So, kung pinili mo naman na mag-subscribe sa essential rewards order, may mga incentive naman na binibigay yung company. Like, yung first 3 months mo po sa essential rewards order, meron ka pong
10% na rebates. Plus, meron ka pong essential oil na ibibigay sa'yo yung company as a thank you gift for being subscribed to Essential Rewards or ER Rewards for 3 months. So from your 4th month to your 24th month, so 4th month to 24th month, ang rebates mo na po is magiging 20% na. Pero kumbaga, ito po, monthly talaga, kailangan kang may minimum of 50 PB. So around nasa 2,500 to 3,000 po yun. So kailangan bibili ka ng 50 PB na worth ng products. So yung pong points na naiipon mo, say for example, on your 1st month to your 3rd month, 50 PB lang yung iniipon mo, binibili mo. Pag 50 PB pala, hindi nagbibigay siyang living nung free oil sa quarterly. Pag 100 PB lang. So pag halimbawa, 1st month hanggang 3rd month mo, meron kang 100 PB each month. So on your 3rd month, meron kang na-purchase na 300 PB. So 10% of that you earned per month is 30 PB, di po ba? So yung 30 PB na yon, ang equivalent po nun nasa $30 din. So kung so $10 din. So 10% of 100 PB. So first 3 months, 10. So on your first 3 months, meron kang 30 PB. Yung 30 PB mo po, ang equivalent yan is nasa $30 US dollars. So from that points na naipon mo na 30 PB, equivalent to $30, hindi pala, sorry. 30 ER points, ang equivalent po nun ay $30, pwede mo po siyang ibili ng oil of your choice na redeemable. Kasi hindi po lahat din ng products pwedeng i-redeem. Pero majority po yung mga oils, pwede mo siyang i-redeem as ng ER points. So kumbaga, bibili ka lang ng mga products using your ER points, ang babayaran mo na lang is yung shipping cost. The next one po is yung quick order naman. Yung quick order naman is yung one-time shopping lang. Halimbawa, nakapag-ER ka na. Ang in-ER mo halimbawa is 10 bote ng lavender. Pero you realize afterwards, you need 10 bote din ng peppermint. Hindi po pwedeng twice ka mag-ER in a month. So after mong nakalimutan yung peppermint, pwede mo siyang i-quick order. So makakabili ka pa rin through quick order. Yung quick order, wala naman yung limit. Yung ER lang ang once a month lang. So yun. So on the next month, ang bibilhin mo pa rin is yung automatic yung essential rewards. Pero yung quick order, wala na yun. Unless bumili ka ulit ng bagong quick order. So, ang example nun nga, a premium starter kit is $160 and the PB is 100 PB. So, yun yung personal volume. Yung next is the organizational group volume. The organizational volume is the total volume that you and your organization have collectively purchased for the month. So, as you can see in this picture, andun ka. Meron kang 100 PB kasi this month ka lang di ba? Nag-purchase ka ng PSB. Then, nag-decide ka na this month na gusto kong gawin yung business. So, you were able to introduce Young Living to 8 of your friends. And they all purchase they all purchase premium starter kit with 100 PB each. So yung total OGB nyo or organizational group volume nyo is 900 PB, as you can see in the illustration. So yun po, yun yung kabuuan ng PB ng lahat ng members na under mo at saka yung personal PB mo. Okay. So yung next term po is the legs.
Ang legs is each personally sponsored member is considered a leg. So nung ako, makwento ko lang, nag-start ako ng gumamit or yung membership ko sa Young Living nag-start nung February 7, 2018. And since February 2018, gumagamit ako ng products. And nag-i-introduce din ako, siguro from 2018 hanggang 2020, nitong hindi ko pa talaga siya nininegosyo na binibusiness ng todo, nasa more than 10 na rin yung members ko. Pero yung mga tipong members ko, yung iba, tuloy-tuloy gumagamit, yung iba naman hindi. Pero hindi ako nag-stock up ng members. So yung legs, yung members ko, ang dami kong legs. Kumbaga kung 10 yung members ko, 10 din yung legs ko kasi hindi nga ako nag-stock up. So lahat ng personally sponsored member mo is considered a leg. So yung legs can run vertically down. So ibig sabihin nun, kaya nga tayo may pagkakaiba yung enroller at yung sponsor kasi yung enroller hindi mo pwedeng palitan yun eh. Pwede mo rin siyang palitan eventually pero kumbaga kung palitan mo man siya is pag pag halimbawa nag-reactivate kasi kung ikaw yung nag-introduce nung oil dun sa kaibigan mo, ayaw mo din naman yung bulk ng commission mapunta sa iba, di ba? Kasi kaya mo nga inintroduce sa kanya, gusto mo ring kumita. Unless talagang ayaw mong kumita, ibigay mo sa ibang tao yung enroller, yung enroller na yung pagiging enroller. Pero kung ikaw talaga gusto mong gawing business to, hindi mo talaga yung pabibigay yung enroller. Kasi yung sa enroller, yun kasi yung mas malaki yung bulk ng commission. So yun yung sinasabi ko kanina na ang importance ng sponsor is yung sa pag-arrange nung organization. Kasi kailangan yung organization runs vertically down. Bakit kamo? Kasi later on makikita nyo may mga uni-level commission yung business. So kung kung puro leg mo lang, puro lahat ng members mo is tigigisang leg lang sa iba-ibang leg, wala kang organization na pahaba, di ba? So, yun yung importance. Makikita nyo yun later on. Parang hindi ko siya ma-picture kasi ngayon eh. Pero mamaya makikita nyo kung bakit kailangan yung leg. So, in order for a leg to count as a qualifying leg, there must be 100 PB at the top of the leg. So, ganon. So, kumbaga, kailangan may 100 PB. So, kung halimbawa dito sa leg 1, leg 2 na to na nakikita nyo sa screen, wala silang 100 PB. Kumbaga, this month bumili sila, tas the next month, hindi na sila gumamit, then hindi sila mako-consider na leg. Hahanapin ng system yung next ng tao sa kanya na may 100 PB. Yun lang yung i-consider niya na leg. So yun yung yun yung importance nung 100 PB din at saka para ma-qualify as leg. Yung sa levels naman is the position of a member within a organization. So yung members who are directly sponsored by another member are considered the sponsoring members first level. So kumbaga, yung lahat ng in-enroll mo na ikaw din yung sponsor, first level lahat yon. Pero kung yung sponsorship inilipat mo sa ibang member mo, hindi mo na yun first level. So kung dun sa first level mo, dun mo nilagay yung mga magiging second level na sila. So ganun yung mangyayari. So yung levels naman is runs across. So kumbaga yan as the illustration shows,
Yung level 1, level 2. So magkaiba naman sila ni Leg. Si Leg naman vertically, ito namang si Levels ay horizontal. So mas maiintindihan natin siya mamaya pag in-explain ko na yung sa compensation plan, yung gamit ng legs at saka nung level. So eto naman, eto yung sinasabi ko kanina na income disclosure statement. So in this income disclosure statement, in 2019 to ha, ito yung nung 2019, makikita nyo dito, ito yung mga ranks. So upon membership, so yung living, automatic ka na, distributor ka. So whether or not you do the business, your rank will be a distributor. So anytime you want to start your business, as long as active member ka ng Young Living, pwede mong simulan yung business mo. Kasi, yun nga, distributor na agad yung rank mo. So many of the members, kung makikita nyo dito sa percentage of all distributors, yung bulk ng members ni Young Living is nandun sa distributor. So yung distributor kasi, it comprise yung mga members na active members naman siya, pero yung iba nagbi-business pero hindi naman sila nagra-rank. Siguro pa isa-isa lang a month, pambili lang ng oils. O kaya naman yung mga tao na religiously gusto nila talagang gamitin yung oils pero they don't do the business of Young Living. So kumbaga, halimbawa nakasubscribe lang sila sa ER, bili lang sila ng bili kasi yung ER nga, di ba, may 10% sa first 3 months na rebates, tapos 4th month to 24th month, 20%, tapos 25th month, up to infinity, nasa 25%. Kumbaga, yung naiipon nilang points doon, tapos nabibili din nila ng oil. So, kumbaga, in the long run, nagbe-benefit sila na healthy yung ginagamit nilang products and at the same time, ang laki na rin ang natitipid kasi nga because of the rebates. So, talagang yung loyalty ng mga members ng Young Living na may-maintain nila because of the generosity ng company. So yung yung nagbi-business from Star hanggang Royal Crown Diamond. So yun yung rank niya ha, Star, Senior Star, Executive, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Crown Diamond, and Royal Crown Diamond. Very lang siya it's 10% of the total members. Yung Star nasa 7 point something, yun ang medyo madami. So kumbaga, ang lawak ng opportunity ng Young Living. Kasi hindi naman lahat talaga nagbi-business. Pero the fact na ang laki ng percentage ng members na distributor na gumagamit ng Young Living, ibig sabihin talaga, yung products ni Young Living ay reliable at sustainable. So talagang maraming gumagamit pero hindi nagbi-business. So anong nito? Anong impact nito dun sa mga gustong mag-business? So ang ibig sabihin lang nito, we have the opportunity, all the opportunity to do the business if we want to. Kasi hindi mo masasabing masasaturate yung market kasi sobrang dami ng dami ng tao sa mundo. And Young Living is in the business in 26 years na. And in 26 years na yon, 2018 lang siya nagka-store sa Pilipinas. Imagine that. And in that span of period, ang daming gumagamit na rin sa Pilipinas. And yet, ang dami pa ring hindi gumagamit at hindi nakakaalam, 'di ba? So parang ang dami pa rin ang opportunity. Tapos yung opportunity kasi din ni Young Living is worldwide. Ako living example ako. I have members from Dubai. I have members from Italy. I have members from US. So, kahit saan sa mundo na may kaibigan kayo, kapatid nyo, na na gusto nyong
introduce yung oils, pwede. Kasi kung may store within the country, dun mapaprocess. From the store dun sa country, dun manggagaling yung products. Halimbawa, sa Italy ko na kapatid, ano siya, doon na nanggagaling sa Italy yung product niya. Mabilis nga lang delivery sa kanila, mga 3 days lang. Tapos, sa US. Pagdating sa Dubai kasi, wala pang store sa Dubai. So, ang products nila nanggagaling sa US. Ang tawag dun sa kanila is not for resale. Kasi parang hindi pa ano yung business dun sa Dubai. Pero, you can already sponsor yung mga members pero hindi ka pwedeng mag-retail. So, yun lang naman yung pagkakaiba nun. So, worldwide yung opportunity. And these amounts na nakikita nyo, meron dito na annual incomes, lowest, highest, and average. Yung lowest income ng Royal Crown Diamond is $358. Kwentahin natin ha, kung magkano yan. $358, 992 times 51.2 ba yun? O, 18 million na din annually. Pero yung pinakamataas niya is $2,843,275 times 51.2. 145 million annually. Tapos yung average is 1,498,154 times 51.2 ba o 51.8. 76 million annually. So, kumbaga, ang laki talaga nung income niya. So, let's start from Let's start from the start. Pwede ka namang mag-star muna, mag-senior star, mag-executive. I have a friend na yung nag-introduce sa akin, si Jenny. Ngayon, silver na siya. Pero nag-start siya ng ang tagal niyang executive kasi hindi rin naman siya aggressive doon sa business. But eventually, gradually, naman niya din, na-achieve din niya yung silver. And may mga ganon. Pagka ganon din naman, ang advantage kasi nung ganon na gradual yung pag-increase nung nung organization mo. Minsan mas stable din yun eh. Unlike yung sa biglaan, tapos biglang pag hindi mo tinutukan, guguho. Unlike kung talagang gradual, matibay yung pundasyon mo. Even medyo maglaylo ka, ganun pa rin. Meron pa rin papasok na income. So yan lang po yung income disclosure. So, meron tayong tanong, paano ko ba babayaran yung kit ko? Parang mababayaran yung kit ko. How to get your kit paid for? So, ang meron sabi dito, by helping a friend get a kit and by helping a friend switch to the YL lifestyle. So, paano ba makakuha ng kit? Paano mo i-introduce sa kaibigan mo yung kit? So, ikaw, na nakagamit na nung Young Living, na-amaze ka na, sigurado. Kasi, amazing nga yung oils natin, di ba? Kumbaga, ako talaga, yung bata ko, nag-start ako mag-Young Living, siguro, may 1 taon na ba siya? February 2018, may get 1 taon na siya. So, siguro, from baby siya hanggang 1 year old, sinisipon-sipon din naman siya, inuubo-ubo din. So, several times din namin siyang nadadala sa pedia for reasons of ubo-sipon. And may mga times na talagang binibigyan siya ng pedya niya ng antibiotics at saka yung gamot sa ubo. So, simula nung nag-Young Living ako, at nagdi-diffuse kami nightly, tapos bine-blend ko siya ng mga respiratory support, ganyan, hindi na siya inuubo. Inuubo man siya yung ganyan lang, tapos naaagapan talaga siya. So, disclaimer lang pala, yung Young Living is not drugs, is not medicine, it does not intend to
to cure diseases nor diagnose diseases. So parang support ito, parang supplement siya for our body to keep our body healthy. Parang ganon. So yun nga, yung makatuloy ko ulit yung kwento ko. So hindi na siya inuubo, hindi na siya sinisipon. Inuubo pa rin pala siya, rather, inuubo pa rin siya, sinisipon pa rin siya, pero at the onset pa lang nung ubo, ano na siya, i-stop na agad. So hindi na siya lumalala. Hindi na namin siya kailangan dalhin sa pedia for check-up because of any disease. Ipapa-check up lang namin siya for parang ano lang, random check-up lang para ma-check lang kung wala namang problema sa kanya. Pero for any disease, nilalagnat or something, hindi na talaga, promise. So, yun. So, by helping a friend get a kit, paano mo matutulungan yung friend mo? So, yun yung experience ko with my baby. Yun ang pwede kong ikwento sa kaibigan ko na, friend, problema mo na naman dyan sa baby mo. Ganyan, may sipunobo na naman. Alam mo ba, malaking natulong sa akin itong ganyan. So, ikikwento mo lang yung experience mo doon sa kaibigan mo. So, most probably, since nakikita naman ng friend mo na healthy yung baby mo, gagaya rin siya sa'yo. So, yun yung natin, yung parang, we are not into hard selling na eto, kailangan ko kumita ng malaki. We're focused on the products talaga na doon tayo nagre-rely na alam natin sa sarili natin na the products we are using are premium products, high, top of the quality. So, hindi tayo nahihiyang i-recommend sa friend natin because alam natin hindi tayo mapapahiya. And alam natin sa sarili natin na kahit i-recommend natin sa friend natin, hindi niya iisipin na pagkakakwartahan natin siya because the products na nakuha niya is more than pa doon sa cost na binayad niya, yung benefits na makukuha niya. So, yun yung mga classic example. So, yung by helping a friend switch to the YL lifestyle. So, si YL nga, meron din siyang other products aside from essential oils. So, meron din na pwede natin yung i-introduce din sa mga friends natin. At meron din namang mga friends tayo na parang naging dependent na dun sa mga products na may, kumbaga, chemical laden. So, pwede natin silang ofera ng mga alternatives na, nature-friendly, safe sa kalusugan, and by doing so, naman sila? Hanggang sa mag-subscribe na sila, mag-believe na rin sila sa YL and bibili na rin sila at bibili ng product not because inano mo sila, pinagkakakitaan mo sila, but because yung faith nila sa products nandun na. So, yun yung talagang nare-realize ko, unti-unti din talaga na yung products natin, konbinsido na ako doon. Kaya lang kasi minsan kasi meron tayo parang mentality na alam, mahal, baka hindi ma-appreciate ng friend ko, baka ganyan-ganyan. So, hindi kasi yung premium starter kit natin is 9,180. Tapos, ang retail price niya talaga, kung kwentahin mo siya individually, is 19,000 plus. So, yung sinasabi natin na savings na 52% more, totoo yun. Kasi kung, yun nga yung isang araw may nagsasabi sa akin, sabi niya, ang gusto lang bilhin, diffuser at saka isang oil. So, binibigyan ko siya ng quotation. Ito yung magagastos niya, nasa 4,000, 4,000 plus. Ibig sabihin, it's more than half na presyo nung PSK natin. Ay, yung PSK natin, meron lang isang diffuser, may 11 oils, may other freebies pa. So, sulit na sulit talaga. So, kumbaga, if we introduce yung product sa ating kaibigan, hindi talaga siya nakakahiyang i-introduce because the products are premium, naka 52% off siya, and
definitely yung friends natin ay maa-amaze din dun sa products na ino-offer natin sa kanila. So, ito na yung compensation plan na sinasabi ko sa inyo. And as you can see here, there are 4 ways to earn. The first one is the starter kit bonus plus enrollment bonus. The second one is the fast start bonus. The third one is the unilevel commission. And the fourth one is the silver bound bonus. Let's start with the starter kit bonus plus enrollment bonus. So you being the enroller, you introduce the PSK to your friend. Doon, di ba sabi natin, yung PSK is 100 PB. So, kapag inintroduce mo sa friend mo, nag-member siya, you earn $25 or equivalent to 1,280. So, nakapeg siya sa 51.20 yung dollars natin when it comes to commission. So, earn $25 when a new member purchases a premium starter kit. Then, additional $15 or 768 enrollment bonus if enrolled on Essential Rewards Program. So, di ba sabi ko sa inyo kanina kung ano yung Essential Rewards, yung ER program. So, kung mag-enroll doon, halimbawa, inintroduce mo na sa kanya yung PSK, tapos sabi mo, Mare, since introduce ko na din sa iyo itong enrollment, Essential Rewards Bonus. So, yun nga, pag napapayag mo si kumare mo na mag-enroll sa enrollment sa Essential Rewards Program, may additional $15 ka sa commission mo. So, ito yung maganda doon kasi. Yung premium starter kit, it's the ER, na siya, pwede mo na siyang gamitin na ER rewards program na. So, pwede ka nang pagsimula ng ER niya yung PSK. So, yun pa lang, pwede ka nang kumita doon sa PSK pa lang. Yung next one, so, balikan natin, no? So, dito, kung nag-enroll yung friend mo sa Essential Rewards Program, meron ka ng $40. Di ba? 25 plus $15. Yung next one is yung Fast Start Bonus. Yung Fast Start Bonus is earned 25% of total PB purchase for first 3 calendar month of enrollment. Maximum of 200 per person per month. So, ganito. So, yung friend mo nga, napapayag mo na siya sa Essential Rewards. Ngayon, yung sa Essential Rewards, lahat ng bibilhin niya for the first 3 months ng enrollment niya, from enrollment month niya hanggang 3 months, lahat ng bibilhin niya doon, meron kang 25% PB. Yung kung on top of the 100 PB, nag-order siya sa first month ng another 100 PB, di ba 200 PB yon. Meron kang additional doon na $50. The next is, sa second month, pag nag-order siya ng 100 PB, may additional kang $25. Sa third month, ganun din, kung 100 PB, may additional kang $25. Pero sabi ko nga, since 25% siya, depende kung magkano yung total volume na binili niya. May maximum nga lang siyang 200. Pero kung di ba, kahit may maximum ng 200, magkano yung 25% ng 200? So, $50 pa rin yun. So, malaki pa din yun. So, that is applicable for the first 3 months after enrollment. So, yung next namang Fast Start Bonus is earn 10% of total PB purchase for first 3 calendar month of enrollment. So, halimbawa ako ang enroller ni Mama. Pero si Mama may in-enroll pa, halimbawa si Sofia. Nung in-enroll ni Mama si Sofia nag-subscribe sa ER. So, as I mentioned earlier, meron si
meron si mama na kita kay meron si mama na commission, naku-commission dun sa purchases ni Sofia na 25%. Pero ako, being the enroller of mama, I can also earn 10% from the purchases of Sofia for the first 3 months. So ito 'yon. So kung 10% for the first 3 months, so kung may 100 PB siya, may $10 pa rin ako. So kung 100, 100, 100, may 10, 10, 10, meron pa rin akong $30. Pero, and that is also ay that is also malaki rin. Excuse me, malaki rin, di ba? It's 512 pesos. Eh kung ilang tao yung ilang tao yung na-introduce ni mama, tapos lahat nag-subscribe. So, di ba? Malaki rin yung yung ibibigay niyang living. So, ito yung next is the uni-level commission. So, makikita mo dito, meron ditong ilang leg to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 legs. So, yung 7 legs, hindi pare-pareho yung dami ng levels niya. So, yung commission na makukuha mo from uni-level depends on your rank. So, later on, parang makikita natin kung halimbawa star, hanggang ilang level yung pwede niyang pagkuhaan ng uni-level commission, yung senior star, yung executive, yung silver. So, depende dun sa rank kung anong level, uni-level commission yung makukuha mo. And also, the percentage of income na makukuha mo, iba-iba din. Depende rin dun sa level naman. So, mamaya makikita natin yan. So, ito, nakalagay uni-level is the percentage of commission earned for each level based on your current rank. So, yun yung sinabi ko nga na ang kitaan sa uni-level commission is based on rank. Tapos, members who order 100 PB in any given month will be paid uni-level commission on any of their downlines volume in that month. So, kumbaga, ikaw, bumili ka ngayon, tapos may mga downline ka na nag-purchase sa'yo. Hindi mo naman, wala kang inintroduce, kahit isang tao, wala kang in-enroll. Pero, may mga tao sa ilalim mo kasi siguro, wala nang mapaglagyan yung apply mo, inilagay sa'yo. Lahat yun, kikita ka pa rin doon ng uni-level commission. Kasi meron kang 100 PB. Pero once na wala ka ng personal volume, hindi mo na makukuha yung uni-level commission. Kasi the first requirement to earn a commission is meron kang personal volume. At least 50 or 100 PB kasi may mga or 100 PV. So pag ayan yung in-explain ko kanina, the depth on which uni-level commission is paid is based on the member's current rank. So, katulad nito, makikita nyo, eto, di ba yung member, 50, 100. So, ang member kasi, pwede siya ng 50 PB lang yung personal volume niya or 100. So, makakakita pa rin siya ng uni-level commission. Kung star yung level niya, ang uni-level commission niya ay 8% for the first level, 5% for the second level, and 4% for the third level. Pero pag ikaw ay dito, meron kang 8% for the first level and 5% for the second level. So ito yung sinasabi namin na kahit hindi ka mag-business, pero meron kang meron kang mga tao sa ilalim mo at meron kang purchase na 100,
kikita ka pa rin ng unilevel commission. Pero once na mawala na yung PB mo, wala na din yan. Kasi requirement yan to earn income. So ito nga yung star hanggang 3rd level, yung senior star hanggang 4th level, and yung executive is hanggang 5th level, yung unilevel commission. So ito naman yung mga requirements. Kailangan yung star may 500 OGB, yung senior star may 2,000 OGB, yung executive may 4,000 na OGB. So pagdating ng executive, nire-require niya na yung leg. Kailangan yung 4,000 OGB mo, meron kang dalawang leg na merong tig 1,000 points. So yan naman yung dyan, requirement. So ito yung summary of bonuses and commission. So naisa-isa na natin, di ba? Sa starter kit bonus plus enrollment bonus, meron kang 25 starter kit bonus plus $15 enrollment bonus. So that is $40. Yung fast start bonus mo is 25% of total PB. Yung unilevel commission mo can be 8%, 5%, and 4%. So this is for star, di ba? Hanggang 3rd level lang. Yung silver bound bonus. So itong silver bound bonus, another scheme naman to. So dun muna tayo dito sa 1 to 3. Tingnan natin kung magkano yung income projection if ever may i-enroll tayo na member. So yan. So yung starter kit dito, ang scenario dito is yung friend mo nag-order ng starter kit bonus, premium starter kit. So di ba 100 PB, yung 9180. So yung starter kit bonus niya, meron tayong $40 at $25 which is 1,280. Tapos meron siyang fast start na $25. So ito yung sinasabi natin na yung the first 3 months from the month of enrollment, bibigyan ka ng commission ni YL ng 25% of all the purchases. So kumbaga sa first month, 100 PB yung binili niya, yung sa premium starter kit, bibigyan ka niya ng $25 which is also 1,280. So ito yung sinasabi ko palagi na halimbawa kung gusto mo mag-business, pag ka ng kit, $50. Etong dalawa lang to. Pero meron pa nga yung unilevel na 122.88 na automatic member ka. Automatic makukuha mo. So ito yung total commission which is 2,682.88. Ngayon, di ba sinabi ko kanina, pag napa-enroll mo yung kaibigan mo sa Essential Rewards, meron kang $15. So yung first month mo kasi, napa-enroll mo na doon. Pero para mo makuha yung $15, kailangan on the second month, na siya, nag-enroll ulit siya, 'di ba? Bumili ulit siya. So, parang kumbaga, in-enroll mo, hindi naman na siya bumili nung second month, hindi mo makukuha yung $15. Pero if on the second month, may binili ulit siya, dun mo makukuha yung $15. So, fast start, so yung second purchase niya, kung 100 PB ulit yung binili niya, meron ka ulit 25%. Tapos, yung sa unilevel, ganun din, meron ka uling 122.68. So, February na yan, no? Second month. Yung sa third month, wala na yung $15 kasi naibigay na sa iyo ng second month. Pero kung nag-purchase ulit siya ng 100 PB for the third month, bibigyan ka ulit ni Young Living ng 25% dun sa 100 PB na yon. And yung unilevel commission, ganun pa din. May 122.68. So for the third month, the same friend, kikita ka ulit ng 1,402.88. So,
ang projected earnings mo kung mag-enroll sa Essential Rewards Program, yung kaibigan mo is 6,256.64 with a minimum of 100 PB lang yun, ha? What if yung kaibigan mo is medyo malakas umorder? Hindi lang 100 PB yung o-orderin niya. So, for the first 3 months na nag-order siya, ang ibibigay sa iyo ng company is more than pa dito sa 6,256.64. So, yan po yung income possibility. So, ito yung silver bound bonus naman. Yung silver bound bonus, although I will sad to say, this silver bound bonus is only until December 31, 2020 na lang. Kasi the company is introducing another parang scheme for the business builders. Pero yun nga, andyan pa naman siya hanggang December 31, pwede pa natin siyang i-take advantage na ma-achieve natin yung mga levels na yan and makuha natin yung mga corresponding bonuses. So the first bonus is the star. So yung star, you are given 2 months to hit star. So from the first time na nag-enroll ka, bibigyan ka niyang living ng opportunity to hit star. So ano ba yung qualification ng star? Kung matatandaan nyo kanina, ang star kailangan niya ng 200, 2 legs with 200 OGBH. So plus your 100 PB, your total OGB should be 500. So if you achieve that, meron ka ng $50 na bonus or 2,560. So your income will be depending on ikaw ba lahat yung nag-introduce doon sa 4 na friends mo. Kasi kung ikaw lahat yung nag-introduce doon sa 4 na friends mo na bumuo nung 2 legs mo na tigo 100 PB, 10,000 plus yung magiging bonus mo. But if ikaw lang yung sponsor, so kung ilan lang yung inintroduce mo doon, ang makukuha mo lang is yung unilevel commission plus kung ilan doon sa 4 ang inintroduce mo, halimbawa, plus etong 2,560. So ang maganda kasi dito sa atin, yung income natin is depending on yung efforts na ibinigay mo doon sa trabaho, doon sa company. Kasi kung wala kang ginawa, kikita ka pa rin naman, pero minimal lang. Samantalang kung ikaw talaga yung nagtrabaho, it will give you income. So, there is a possibility na mas malaki talaga yung income mo kesa sa dun sa nag-introduce nung oil sa'yo, nung young living business sa'yo. Kasi nga, depende yun sa sipag mo. So, yung senior star, 3 months to hit senior star. So, meron siyang 2 legs. Kailangan yung 2 legs may tig 500 OGBH. So, yung 100 PB, retain pa rin yun. Kailangan meron kang 100 PB. Tapos, yung overall, yung total OGB mo is 2,000 OGB. Ang bonus mo dyan, on top of your commission from introducing the PSK to your friends, is $250 or 12,800. Sa executive naman, so executive, 3 months to hit executive. So makikita naman yung mga months kung kailan yung mga kailangan yung targeted naman para ma-hit nyo yan. Nandun yan sa natin, sa virtual office dun sa Young Living website. So lahat ng members merong sign-in, may username, may password. So kung hindi pa nabibigay sa inyo yung username and password nyo, available naman yan sa nag-enroll sa inyo. Kung hindi kayo mismo yung nag-enroll sa sarili nyo. So yung executive, yun nga, may 3 months ka to hit executive. Tapos meron kang 2 legs with 1,000 OGVH.
plus another leg with 500 OGB with a total of 4,000 OGB. So ikaw pa din as yung nag-a-aspire ng executive level, require ka pa rin ng 100 personal volume. So dito, ang magiging bonus mo naman is $500 or 25,600. And lastly is yung silver. Kaya nga tinawag na silver bound bonus. So you have 4 months to hit silver from kung kailan ka nag-executive. Then, ang requirement nito, meron kang 2 legs with 2 executive. Kailangan may dalawa kang 4,000 na legs. Plus, meron kang 1 additional leg na tigwa 1,000 OGB. So, parang tapos yung loose, kailangan ang total OGB ng organization mo is minimum of 10,000 OGB. So, if you hit that, you'll get an additional of 1,500 bonus or 76,800. So, ang dami pong nag-silver kasi talagang trinabaho nila na maging silver. And kung talagang gagawin, kaya naman talaga po. So yan po yung yan po yung itsura niya, yung sa star, makapansin nyo po dyan. So may dalawa siyang friends, si Max at si Ami, meron tig 200, tapos siya mismo, meron siyang 100, so 500 yung OGB niya. So kung ano yung bonuses na nakuha, yung commissions na nakuha niya for introducing the oils, on top of that is the $50 plus $50 pa. So yung si ganun din, etong si Senior Star. Yun na in-explain ko kanina, may 500 na dalawang legs, tapos si Aspiring Senior Star may 100 PB dapat. So yun, makaka-earn siya ng $250 na bonus. Tapos si Executive, ayan, yan yung pinakang niya, merong dalawang legs with 1,000 OGB, tapos merong isa siyang additional leg na 500 OGB with a total of OGB of 4,000, merong bonus na $500, and lastly, yun nga, si Silver, merong dalawang executive with 4,000 OGB, 4,000 OGB, then one additional leg na may 1,000 OGB with a total OGB of 10,000. So the bonus is 1,500 bonus. So, ito yung bridge to gold na yung kasunod niya, yung 6 months from silver, kailangan makabuild siya ng 2 legs na ilang OGB. So meron pa siyang 2 legs na 1,000 on top of the required silver legs, tapos reach halfway to gold, meet the time leg and 22,500 OGB requirements to qualify. So medyo malayo pa to. Siguro pag nandun na tayo sa silver, saka na natin ulit problemahin itong bridge to gold. Tapos, eto po yung mga sharing tips. Yun, yung sabi ko nga kanina, use your oil, share your story, tapos conduct oil classes, attend online classes. So siguro mas mabuti po mag-download tayo ng Zoom kasi usually Zoom yung ginagamit nila sa online classes. And hindi kasi lahat minsan ina-upload nila sa Facebook Live. So kailangan talaga is mag-devote ka rin ng time sa online classes para mas maintindihan natin yung business at saka yung products. Kasi ako, yung products talagang kabisado ko. Pero yung compensation plan, hindi ko talaga siya naintindihan hanggat hindi ko siya tinutukan ng todo. Tapos, eto, prepare a list of names to whom will you share your oils to. Kasi minsan, sabi natin, wala naman na tayo. Lahat na ng kaibigan ko, nakuha na nung kaya isa kong kaibigan na mag-oil. Sino pang i-enroll ko? Pero sabi nga nila, ang dami-dami pa namang populasyon sa Pilipinas. Pag sinabing naubos mo na yung friends mo, sabi nila, make new friends. Yun, siguro,
it's healthy for us kasi magiging sociable tayo. And this time of pandemic, it's a bit, it's a bit advantageous dun sa mga tulad natin na gustong mag-business kasi nga, parang dati, pag mag-i-introduce ka ng business sa mga kaibigan mo, kailangan nyo pang mag-meet somewhere, kailangan puntahan mo sa bahay, may mga bit-bit ka pang i-demo. Samantalang ngayon, since yung mga tao is used na sa sa mga online classes, used nang gumamit kasi katulad ko, nag-o-office pa rin ako, may regular work ako. Sanay na sanay ako sa mga ganitong platform ng online meeting. So, nagagamit natin to our advantage yung mga ganito. And yun nga, kahit saan ka, halimbawa, nagbabiyahe ka, naka-record yung ganyan or malakas naman yung data mo, kaya mo namang mag-join dun sa mga group, sa mga Zoom call. So, anywhere siya, nadadala mo yung business. And since nga din, yun nga sabi ko sa inyo kanina, worldwide siya. So these mga Zoom calls and other platform na yung Messenger, yung chat-chat natin, nagagamit natin to do our business. So ang talagang nagiging kalaban na lang natin is yung sarili natin. Kasi kumbaga, sa panahon ngayon, very acceptable talaga na mag-usap lang kayo through Messenger, through ganito kasi hindi naman talaga allowed na magkita-kita physically. So yun yung yun yung kailangan natin ding parang i-take advantage. So kung may question kayo, like I said earlier, pwede nyo po siyang itanong sa akin through my messenger or kung sino man yung, kasi kung hindi kayo direct link sa akin, yung friend nyo na nag-introduce sa inyo na sa akin, may link sa akin. So, we'll try our best to answer all your questions because we have naman friends then who are more, kumbaga, kung hindi ko talaga alam, there are people out there who knows more than me na makakasagot sa mga tanong nyo. And kung yung pong mga dinadamdam nyo, kung gusto nyo gusto nyo malaman kung ano yung oils na pwede nyo gamitin sa certain nyo sa sarili nyo, yung sa mga certain situation na gusto nyo gamitan ng oils, pwede nyo pong itanong sa akin or sa mga, sa mga nag-introduce sa inyo ng oils. Kasi kung hindi nyo kayo matulungan because hindi pa rin niya alam, she can always come to me and I can always come naman dun sa mga nauna sa akin to help you. So this is a parang ang maganda po dito sa organization natin is we help each other. Yung po talaga yung gusto natin, yung objective natin is to be able to share yung goodness ng oils sa mga kasamahan natin, makatulong sa kalusugan, and kumbaga bonus na lang din itong mga compensation na nakukuha natin. Pero yung lahat ng kilig na binibigay ng mga ka-experience ng oil na naging effective sa kanila, na nakakatulog na sila, ang saya po, promise, hindi po siya kayang bayaran nung mga komisyon na binibigay sa atin kasi iba po kasi yung feeling na nakatulong ka din, kumbaga indirectly man, pero kumbaga may contribution ka pa rin kahit papaano. Hindi naman po kasi lahat ng bagay nakukuha sa sa material na bagay, pero since nga lahat tayo ngayon ang hirap ng buhay, kailangan natin ng additional income, then young living is definitely a very good very good option kung gusto nating may pagkakitaan ng additional. Tapos nag-e-enjoy pa tayo, 'di ba? Lagi pang positive yung attitude natin kasi yung pong young living oils, it brings yung positive po sa atin. Kumbaga kahit problemado ka na, singhot-singhot ka lang, okay na uli, masaya na ulit. Yung mga tipong ganon.
Masaya po. So, siguro hanggang dito na lang kasi medyo nahaba na yung aking presentation and siguro try ko ulit maggawa ng mas shorter. And maraming salamat for listening kahit medyo mahaba na po yung aking presentation. Next time, I will make it a shorter version. Thank you very much. Good night. Keep safe.